So, good morning mga kanukis. Once again, this is your Albolario, Jojo Siamo TV mga kanukis. So, nandito pala tayo sa yard natin mga kanukis. So, sa nakikita nyo, yan. Maganda yung panahon mga kanukis. Maganda yung panahon, maganda yung araw, maganda lahat mga kanukis. Kaya isang magandang umaga para sa lahat mga kanukis. So yung vlog na to mga kanukis, sabay sa uso to. Yan, sabay sa uso. Hindi natin ipapakita yung mukha natin ngayon. So tingnan natin kung marunong ba tayo mag-vlog ng ganito. So mga kanukis, mayroon pala tayong may nagtanong pala isang subscriber natin na ang tanong niya, Boss Jo, maganda ba daw yung performance ng incubator natin? Na yung alam naman yung mga kanukis na yung incubator natin ay budget million. So ikukumpara mo 90 capacity, waterless, at saka siguro kung talagang gagawin mo siya, hindi aabot ng 500. Nasa 500 to 600 lang yung gastos ko doon mga kanukis. So i-compare mo sa 90 capacity na iba, yung commercial talaga or yung ginawa talaga na mabibili sa market, napakalayo talaga. Sa 90 capacity lang na inquire ko, iaabot sa mahigit 5, yung manual siguro mga kanukis, abot sa 6,000. So may tubig yon, 6,000 to 7,000, 90 capacity. Kung automatic, nasa mga 10,000. So yun mga kanukis, yun yung tatalakayin natin ngayon. Yun yung ipapakita ko sa inyo. Kasi may niload tayong itlog doon mga kanukis. Dated yun November 23, October 23 natin niload yung kuha na yon, yung mga itlog na yon. So paragay ko time na ngayon na mapipisa siya. So ngayon para sa nagtanong, ito papakita natin kung gaano ka legit, kung gaano ka versatile, kung gaano talaga ka effective or tested yung mumurahin natin compare sa mamahalin. Yo mga kanukis, puntahan na natin mga kanukis. So ayan mga kanukis, puntahan na natin yung nasabi nating budget meal incubator. So wala pang yan, papasok muna tayo sa bahay. So actually nasa kusina to nilagay para for safe purposes. So itong incubator na to mga kanukis, makikita nyo yan, matagal na sa akin to. So yan. So matagal na, mahigit 5 years na to sa akin. So yung ginastos ko nito nasa, siguro kung gagastos ka sa incubator na to, isa-isahin natin. Itong box mga kanukis 60. So ito nasa 150. So 60 plus 150, 210. Itong receptacle na to 25-25 yung receptacle. Yan, 25-25 di 50. So 50. So kayo na lang mag-compute mga kanukis. At saka itong fan nasa 200, at saka dalawang bulb nasa tag 15 pesos. So ngayon, so more or less siguro estimate na lang natin for the sake na to save time, gagastos lang tayo nito ng 500 or 600 pinakamataas. So ngayon, yung tanong mo bro, yung tanong ng isang subscriber natin, napipisa ba yung mga itlog, and then gaano ka taas yung percentage ng pagkapisa. So ngayon, dito na tayo.
Dito na tayo, dito na natin ngayon ipapakita kung ano talaga yung ability ng ating incubator. Kaya alam naman ninyo mga kanukis, kaya naman natin bumili ng incubator, pero ito pa rin yung ginagamit natin to save time. Kasi to save time, to save money. So ito mga kanukis, nasa 20 watts lang yung ilaw nito. 20 watts compare sa 90 capacity ng iba, abot ng 50 watts to 100 watts. So ito 90 capacity, 50 watts lang, 20 watts lang. So in terms sa kuryente, kaya ko ginagamit siya, okay pa rin siya. Compare din sa mobility or yung sagaan niya, okay pa rin siya. Sa maintenance sa humidity, okay pa rin siya kasi waterless siya. Makikita natin yan mamaya kung gaano. So let's reveal mga kanukis. Yan. Sa nakikita nyo, dalawang bulb lang yan. Lagay lang muna natin yan dyan. Napakasimple ng design, di ba? So ito yung niload natin mga kanukis. So ang niload natin mga kanukis, 14 itlog. Yan. Sa 14 itlog mga kanukis, 3 ang hindi napisa dyan. 3 ang hindi napisa. So bibilangin natin yung sisiyo. 2, 4, 6, 8, 10, tagda dalawa, 11. So ibig sabihin mga kanukis, 11 siya. Patayin muna natin mga kanukis, baka ma-overheat kasi hindi siya namamatay. So ayun, patay na siya mga kanukis. So nakikita mo, may 11 tayong sisiyo at saka 3 yung naiwan. So ibig sabihin 14 eggs mga kanukis. 3 yung hindi na pisa. Nasa mga ilang percentage, kayo na yung mag-rate mga kanukis. So medyo, so ito makikita natin dito sa shell, ang nakalagay dyan is 023. So ibig sabihin 0, hindi 0 yan, O yan, O, October 23. So October 23 yung markings natin. So, October 23. So, yan. October 23. So, October 23 lahat. Ito yung hindi napisa din. October 23 din. So, sa Bisaya pa, sa laktod pagkaistorya mga kanukis, di na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yung rate ko nito, pinakita ko lang sa inyo. Kaya, di ko maiwasang gagamit nito. Aside sa economical siya gamitin or matipid, maintenance mura lang yung mga bulb niya. Pag napundi, mura lang yung bulb niya. So save space ka pa, and then wala kang i-maintain na humidity kasi wala ka namang makikitang tubigan dyan. At saka ang kailangan mo lang, lagyan mo lang ng thermometer. So good to go ka na. Kita mo naman yung ang sisiyo, napaka kuan nila, napaka anong tawag dito, napaka healthy. So di mo kitaan talaga na sobra sa init or sobra sa lamig, kasi wala namang yung deformities yung mga sisiyo natin, di ba? Ganun lang kasimple. Di ba mga kanukis? Kung baga, i-rate ko tong incubator na to, good to go na siya. So kaya, bakit ako gagastos ng malaki? May incubator naman tayong very versatile, madaling linisan, madaling dalhin, madaling i-transfer, madaling i-maintain, madaling i-repair, at saka, di ka na magkocontrol ng humidity, at saka, ang pinaka-importante, economy siya, or yung tinatawag nating economic, nakakatipid tayo. So pakainin natin yung mga sisiyo natin mga kanukis kasi 2 days na to dito. Teka muna, kuha muna tayo ng page. So ito yung page natin. Yan. So
sa mga maliliit. So pakainin natin sila. Pwede lang natin din yang gawing, pwede natin gawing kuan yan, gawing kuruk. Pwede din natin gawing brooder yan, diba? So linisan lang natin kaunti, mag-ibubrood lang natin siya dyan. So pag yan, ginagawa ko na rin brooder yan eh. So ito, palagay ko 23 pa to, hindi na to mapipisa, binugok na talaga. So tatayugin natin. O yan, kita nyo naman o. Binugok talaga, uyog siya, uyog. So tingnan nyo yung sisi o, diba? Ang bilis. So ngayon, dyan lagyan lang natin yan ng tubig. So yan lang din yung gagawin nating kuha nila, yung tinatawag nating brooder. Dyan lang din ako nagbubrood mga kanukis. Yan, kita nyo. So sa ganung paraan mga kanukis, makikita nyo naman talagang matipid yan. So ito, napakamura, saka madaling palitan yan. Pag nasira yung valve natin, mura at saka tipid sa kuryente, diba? So yun lang mga kanukis, yun lang yung kuha natin for the day, diba? Sana nasagot ko ng tama, sana nabigay ko yung impormasyon na gusto nyo. So ngayon, kung ako yung papipiliin talaga, bakit pa ako gagastos ng malaki? Kaya namang effective, mataas yung range ng hatchability, hindi siya mahal, pero mamahalin yung performance niya. So yun mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung sagot natin. Sana nakapagbigay na naman tayo ng another tip sa inyo. So puntahan nyo lang sa vlog ko mga kanukis, may winirings ako na tulad nito. Pwede nyo yung gawin sa karton, pwede nyo gawin ilagay doon sa kahit na ano yung available, basta nakabox lang siya, pwede. So yun mga kanukis, may isa pang katanungan, bakit walang tubig? Kasi dahil sa mga butas niya pumapasok yung humidity. Humidity mga kanukis, that ibig sabihin dyan moisture. Moisture is water. So yun lang mga kanukis. Babu!